Muli po, good morning po sa ating lahat. At inaanyayahan po ang bawat isa na magsitayo at sama-sama po nating i-welcome at batiin ang bawat isa. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa ating pag-awit ng luwalhatiin natin ang Diyos. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan.
Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang Panginoong si Yahweh, siya'y papurihan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakila namin Ama, aming Panginoon, na pinagmumulan ng aming buhay, lakas, pag-asa. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat ngayong umagang ito, O Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan upang ikaw ay aming purihin, sambahin. Dinadalangin namin, Ama, sa umagang ito na ang aming puso, ang aming isipan, siyasatin niyo po, Panginoon. At tulungan niyo kami na ihandog namin ang aming mga sarili, ang aming puso't isipan, Panginoon, ng tapat sa iyong banal na harapan. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat ang aming pagpupuri sa pamamagitan, Panginoon, ng aming awitin, panalangin, Panginoon, pakikipag-usap sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga kapatiran, O Diyos. Maging, Panginoon, ang pakikinig namin ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po, Ama, ang iyong banal na salita, ganun din po, Panginoon, ang maghahatid nito sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hinihiling namin to sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa bagong umaga na pinagkaloob niya sa atin. Amen. Ano po? Tunay po na napakarami pong nangyari ngayong nakaraang linggo. Hindi lang po sa buhay po ng bawat isa sa atin, sa Pilipinas. Ang dami pong nangyari. Tama po, nakakalungkot, nakakatakot, kabi-kabilaan po yung actually pong mga krimen po, may mga barila na nakakalungkot po na nangyayari. Meron pong nangyayari sa ating government na hindi na po natin alam ano ba talaga ang plano ng Diyos sa mga susunod na araw. At tunay na sa Kanya lang po tayo humahawak. Tayo po ay naging mga nag-o-observe, nagiging observant po sa nangyayari po sa atin. Pero bukod po doon sa atin pong paligid, sa atin pong personal na mga buhay, marami din pong nangyayari. At tingnan nyo po ang katabi nyo. Marami pong nangyayari sa kanya this week. Marami man pong naging problema. Pero sabihin mo sa kanya, thank you for showing up today. Pwede po bang sabihin niyo yun? Thank you for showing up today. Po, hindi po natin alam yung pinagdaraanan ng isa. Pwede pong ang piliin niyan ay hindi na muna ako lalabas. Ako ay sa bahay muna. Tama po? But then again, thank you for showing up today. Dahil kapag nag-show up ang bawat isa, lumalakas po tayo sa fellowship. Kaya ngayon po, sabihin po natin, pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin kong purihin ka. Amen. Malakas sa palakpakan po para po sa atin pong Panginoon. Sama-sama po tayong mag-show up ng atin pong mga praises sa atin pong dakilang Diyos. Palakpak po natin ang ating pong mga kamay. Tayo po ay masayang magpupuri sa dakilang Diyos na lumikha sa atin pong lahat. Magsasaya sa iyong nilikha, o halina, tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw ng Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at bigay. Di magkukulang ang Panginoon, di ako bababayan. Pipiliin ko sumamba. Pipiliin kong purihin. Sige po natin awitin. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon, ito
Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Sige po, ipalakpak po natin ating mga kamay. I-declare po natin ang message nito. Dumaan man sa libis ng Kamatay. di magkukulang ang di ako pababayaan, di ako pababayaan. Awitin po natin, pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin kong purihin ka. Pipiliin kong purihin ka. Kasi kahit wala pong lyrics, awitin po natin. Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw na iyong ginawa. Yan, patuloy po nating palakpak ang ating mga kamay. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Magsasaya. Malakas po natin awitin. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Magsasaya. Minsan po natin awitin. Maraming dahilan upang magpuri. Ako'y pinalaya, ako'y pinalaya. Ako'y pinagpala. Magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Sabay-sabay po natin itong awitin. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Muli po natin awitin kay Rami. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Magsasaya. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. I-declare po natin, ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Magsasaya. Malakas na palakpakan po sa ating pong Panginoon. Yan, di ba po meron pong Bible verse na I no longer call you my servants. No, you are already I call you my friend. Yan. Tayo pong lahat ay tinuturing at tinatawag na kaibigan. Hindi po tayo kaaway, kundi kaibigan ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na umawit. Let us declare and thank the Lord sa friendship po na patuloy niya pong pinaparanas sa ating pong lahat. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Let's all sing, I am a friend. I am a friend of God. Oh, I
am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sabay-sabay po natin i-declare, I am a friend of God. I am a friend. Of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Muli po malakas na palakpakan para po sa atin pong tunay na kaibigan. At isa nga pong karakter ng magkaibigan, lagi pong nagsasabi ng atin pong pasalamat. Uy, salamat ha, tinulungan mo. Di ba ganun po tayo sa ating mga friends or best friends? Higit sa lahat po sa atin pong napaka mabiyaya, mapagpakumbaba, mapagpatawad, makapangyarihan na Panginoon na kaibigan. Ano po, umuso po ngayon yung kantang Everything, Hallelujah. At natuwa naman po ako na kasi nga po, si Justin Bieber, yung kumanta na, no? Everything, Hallelujah. Dahil ang ibig sabihin po ng Hallelujah ay praise the Lord, praise Yahweh. Na kung meron kayong minsang nakakausap na mga matatanda na, madalas nasasabi talaga nila yung word na Hallelujah. Dahil sila ay nagpupuri talaga sa Panginoon. Naririnig nyo ba yon? Minsan, naririnig talaga natin sa mga, ay hallelujah, praise the Lord, papuri sa Diyos. Dahil grabe yung pasalamat sa Panginoon. At sa atin pong patuloy na pag-awit, alalahanin po natin yung many reasons why we should be full of gratitude to our dear friend, our God. Let us declare the words, hallelujah, hallelujah, dahil tunay po na nagpupuri talaga tayo sa Kanya. Imagine waking us up this morning. Hallelujah, praise the Lord. Amen? Yung meron kang meal on your table o sa ref, kahit konti na o madami, that's a hallelujah, praise the Lord. Amen po? Yung alam mong this week, meron ulit mga babayaran, may gagawin para sa mga anak mo, or hindi pa tiyak, ano pang gagawin ko Lord this week? But you can still say, hallelujah, praise the Lord, because you believe that the Lord will not ever leave you or forsake you. Kaya sabihin nga po natin, hallelujah, praise the Lord. Yan, tayo po ay sama-sama na magpuri sa dakila po nating Panginoon at kaibigan. All my words fall short. I got nothing new. How could I
gratitude. I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. Let us all sing. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Sort except for a heart, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Let us all praise the Lord with our music. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. With all our strength, let us praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Malaya po natin taas sa ating mga kamay. So I throw up my hands and praise you again, and let's all sing hallelujah, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Bilang isang iglesia po, let us all be grateful to God. Throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Yes, Lord, we know that it's not enough, and I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands and
praise you again and again, 'cause all that I have is and I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing. Let us all pray. Dear Lord, maraming salamat po. Kami po ay nagpupuri sa iyo pong pag-ibig po sa amin. Salamat po sa pagiging mabuting ama, mabuting kaibigan sa aming lahat. Nakikita mo po, Panginoon, yung mga naging pinagdaanan ng bawat isang naririto ngayon. Ng bawat isang nagbubuklod upang sabihin, Hallelujah, Hallelujah, papuri sa iyo, Panginoon. Nakita mo po ang mga pinagdaanan at kami naman po, ang nakita po namin yung pagpapala na nag-uumapaw, yung mga biyaya, Panginoon, na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Ang ilan po sa amin ay naging mahina, physically, emotionally, spiritually, pero yung lakas to go on through every day, ito po ay nagmula sa iyo. That's why we keep on saying, Hallelujah, Hallelujah. We praise you, Lord. At hayaan mo po na ang puso po namin ay maghandog sa iyo ng gratitude, full of thanksgiving, Panginoon, na nagsasaya, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig po sa aming lahat. At kagaya po ng sinabi sa awit, we know that it's not much compared, Panginoon, sa glory o kaluwalhatian mo. Pero thank you for always accepting our heart bilang amin pong mga papuri at handog na pasalamat sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpakan po para po sa atin pong Panginoon. Amen. At sabihin po natin na malakas, Hallelujah! Praise the Lord. Malakas po na palakpakan para po sa atin pong Panginoon. At bilang isang iglesia po, sabay-sabay po nating bigkasin ang Lipa Evangelical Church Vision and Mission. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya, malalim na pagtatalaga at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Tayo pong lahat ay maglaan ng 100 minuto para sa panalangin ng pagsisisi. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit
ng magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Tunay na wala tayong ibang Diyos na kasing tapat, kasing kahabagin ng ating si Yahweh. Pasalamatan natin siya sapagkat siya ay nagtataglay ng habag at kanyang yayapakan ng ating kasamaan at hiyahagis niya sa kalaliman ng dagat. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, sabihin natin sa ating mga katabi, mapalad ka sapagkat si Yahweh ang iyong Diyos. Pinapatawad ka niya at ang kasalanan mo'y inihahagis sa kalaliman ng dagat. Amen. Bright morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, kapag sinabi ko pong, this is the day that the Lord has made, atin pong isisigaw, hallelujah, hallelujah. Okay po ba yun? Ayan, this is the day that the Lord has made. Ay, ang pagkakalambot naman ng hallelujah. Dapat pag hallelujah ay talagang masigla. Again, okay, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan, purihin po ang Panginoon. Atin pong batiin ang ating katabi at sabihin natin, tayo'y magsasaya. Diba? Yan po yung inawit natin kanina mula sa praise and worship. No? Tayo po ay dadako ngayon sa ating pagbabalita, pero bago po tayo dumako doon ay nais po muna natin i-welcome ang atin pong bisita, isa pong kapatid na galing po sa Santo Tomas, si Dali Rabi, na kapatid po ni Ate Shirley na Corda. Yan. Maaari po ba ito? Ayan. Welcome po sa inyo. Sana po ay makasama namin kayo ng marami pang linggo po. Yan. Salamat po. Ngayon po, buwan po ng Mayo ay atin din pong babatiin ang mga magdiriwang po ng kanilang birthdays and wedding anniversary. Sa mga mag-birthday po ngayong Mayo, May 16, Jenny Dimabayaw, Hannah May Padura, Leonardo Baroja, Reynan Chris Vivas. At 17 naman po, Clemens Castro, Rolly Reyes, Janela Anyeva, Mikel Joaquin Bantog, Jeremy Angelo Langkaon. At sa May 18 naman po, Lisette Ika Kalawod, Heidi Grace Tanduyan, May Lorenzo, Camille Aleroza. May 19, Dorcas Galang, Seya Elisha Ebora. At May 20 po, Michael Gideon Baroja, Lita Altea, Pastor Joey Gonzalez, Miguel Godale. At May 21, Eileen May de la Cruz, Emmanuel Eric Rosero, James Ra. At sa May 23 naman po, Tita Bituin, Abner Zamora, Jerome Sangotan, Elena Maala, Mia Keisha Gube. Yan. At ang magdiriwang naman po na kanilang wedding anniversary po ay sa May 14, nung May 14 po si Ate Ronald at saka si Ate Au Sarmiento. Romeo and Heidi Malbas, at sa 22 po ay Efren and Angeline Langkaon. Meron po ba ditong mga nabanggit na magdiriwang po ng kanilang kaarawan? Mangyari pong dumako sa unahan para... okay, meron po ba? Okay, bagamat wala po dito ang mga nabanggit po, atin pa rin po silang batiin sa pamamagitan po ng ating pag-awit ng birthday song.
Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kasama natin ang ilan sa ating mga kapatid na nagbe-birthday. Ang ating pong kapatid na tita Bituin ay 76 years old na. At ako po ay talagang nagpapasalamat at nagagalak dahil bagamat siya ay nahihirapang lumakad, linggo-linggo po ay siya ating nakikita dito. Salamat po. At gayon din naman po tayo nagpapasalamat dahil ang ating teacher Clem ay hindi ko na ho sasabihin kung ilang taon ang birthday. At kasama po natin ngayon po ang kanyang birthday. So tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po bilang iglesia ay tumayo at atin pong ipapanalangin ang ating mga kapatid na naririto, maging yung wala po dito, na alam natin na sila ay nagbe-birthday. At salamat din po sa ating mga kapatid. At kagaya ni Ronald at Au, nasa Balagtasin po, ang Kuya Romy at Heidi Malbas at Efren at Angeline Langkaon na nagse-celebrate naman po ng kanilang wedding anniversary. Atin pong ipanalangin ang ating mga kapatid na ito. Tayo po manalangin. Papuri at luwalhati o aming Ama ang aming pinaaabot sa inyo dahil napakabuti po ninyo. Salamat po o Panginoon namin Diyos sa inyong pag-iingat sa aming mga kapatid na ito. Maging yung aming mga kapatid, hindi naman namin kasama dito sa church, ay alam namin na naaabot ninyo at alam ninyo ang kanilang kalalagayan. Salamat po dahil kayong aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam namin kayo ang siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa kanila. Patuloy nyo nga po silang patnubayan, bigyan po sila ng marami pang birthdays. At gayon din naman marami pa ring wedding anniversaries sa kanilang buhay. Panginoon naming Diyos, pagpalain nyo po, ingatan nyo po, patnubayan nyo po, at patuloy kang makita sa aming mga kapatid na naririto, na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Lord, thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen. Para naman po sa summary of church activities, naganap po noong May 13 ang Lek Church Workers, DMs at LPs meeting dito po sa 3rd floor noong May 13 po. At ngayong May 17, so pagtatalaga po ng mga opisyales ng konsilyo ng different boards at regular council meeting po pagkatapos po ng ating sama-samang panalanginan. At May 24 po, pagtatalaga sa mga opisyalis ng organizations music ministry. May 24 din po, gaganapin po ang Baccalaureate Sunday at ang Pentecost Sunday. So sa mga hindi pa po nakakapagpalista ng pangalan sa mga graduates, ganun din po sa mga nakatanggap ng karangalan sa kanilang pag-aaral, ay inyo na pong ilista ang inyong pangalan sa folder na nasa likuran po, no? And May 31, pagtatalaga sa mga guro at kawani ng Dalipa Grace Academy. So, atin din pong ipinagpapasalamat sa Diyos ang pagpasa po sa licensure examination for teachers nila Teacher Criselda Comple at Ernesto Lorente at Giselle Baroja po. Napapuri po sa Panginoon dahil sila na po ay board passers po ng teachers. So congratulations po kung kayo po ay nanonood sa online po. Karagdagan din pong pagbabalita, ginaganyak po ang mga kapatiran na ipaalam po sa mga mahal natin na nasa ibang bansa na meron po tayong online worship na pwede po natin silang makasama sa ating pananambahan through Facebook account po ng UCC Pilipa. At ganun din po, may medical mission po ulit tayong magaganap ngayong May 23 at ito naman po ay sa UCCP Sico po. So sa mga nais uling mag-volunteers na mga kapatiran natin para tulungan po ang ating mga kapatiran na
volunteer na po doon ay mangyari lamang po makipag-coordinate kayo sa ating elders para kayo po ay makasama pag-alis papunta po doon sa Siko. 10 piso para sa mga manggagawa. Tuwing end of the month po ay binubuksan po ang box ng 10 piso para sa mga manggagawa. Kung saan ito po ay malaking tulong para sa ating mga retiradong mga manggagawa at maging sa mga manggagawa ng SLJ na hindi sapat ang tinatanggap na honorarium. So, wag ho nating kakalimutan ang 10 piso na galing po sa ating puso na kaloob natin sa atin pong mga retiradong manggagawa. Ganon din po ang local organization ng music ministry. Mangyaring pakisubmit ng list ng inyong mga opisyales sa church office para sa gagawing pagtatalaga sa 24. Ginaganyak din po muli ang mga kapatiran na lalo na po yung mga teachers, no? At saka yung mga nasa office po, yung mga newspapers na pwede pa pong pakinabangan yung bandang likuran ng papel na pwede hong magamit pa sa mission outreach, sa mga activities po ng mga batang tinuturuan, ay mangyari pong i-donate nyo na po dito sa ating iglesia para po ito ay mapakinabangan at hindi po siyang manatiling basura po. Okay po, no? So maraming salamat po sa naghandog po ng flowers na nasa sa ating harapan. Muli pong ginaganyak ang lahat na kung anniversary po ninyo, birthday po ninyo at nais po ninyo maghandog, ay makipag-coordinate lang po kayo kay Ate Telma para po ano po natin yung pagbili po ng bulaklak para sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat po para sa iba pong mga detalye ng mga worship leaders ay mangyari pong tunghayan na lamang po natin ang ating HPM trumpet. May iba po ang pagbabalita? Halos linggo-linggo po ay nababanggit ang 10 piso para po sa manggagawa, pero nakikita po natin may malaki po tayo ditong parang kamalig. Ang tawag po natin dyan ay kamalig ni Yahweh. Diyan po natin na ilalagay ang ating mga handog para tulungan ang ating mga kapatid na may karamdaman. Ito po ay binubuksan every quarter. So, dun po sa atin na kahit po maliit na mahalaga, kapag po ito ay nagkasama-sama, ay malaki pong tulong, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na nagkakasakit. So, atin din pong ibahagi ang ating tulong sa kanila sa pamamagitan po ng kamalig ni Yahweh. Magandang umaga po sa ating lahat. Balitang CYF po. Noong nakaraang Thursday, May 14 to 15, nagkaroon po kami ng team building and planning ng CYF para sa panibagong EY. At sa amin pong team building ay meron po kaming tema na Rooted in Him, Rising Together. At ang Bible reference po namin noon ay Colossians 2, verse 6 to 7. At maraming salamat po sa iglesia natin sapagkat sinusuportahan po ang ating mga kabataan. At salamat po sa inyong lahat at patuloy po kayo na i-bless ng ating Panginoon. Ayan, meron pa rin po akong isa pang balita. Para po sa ating mga CYF, bagamat alam po ninyo na every 4th Saturday of the month ay meron tayong Regenerate. Sa pagkakataon po na ito sa buwan ng May, sa May 23, for exact date po, meron po tayong CYF Sports Fest. So, hindi po siya pangkaraniwan na fellowship natin ang ating gagawin. Bagkus, gagawin po natin ito sa pamamagitan ng Sports Fest. Iniyahan po ang lahat na makiisa, makisaya at makibahagi sa isang masigla at makabuluhang gawain na nagpapakita ng pagkakaisa, pagkakaibigan, pananampalataya. Nawa po samahan natin ng masayang pakikilahok at mainit na pagsuporta para sa ating mga kabataan. Ang CYF Sports Fest po na ito ay gaganapin sa May 23, 2026, 1 p.m. At patuloy po namin po-post ang iba pang mga detalye para sa gawain na ito. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Damhin natin ang presensya ng Diyos. Good morning sa iyo, Panginoon.
Come your Holy Spirit. Alleluia, alleluia. Patuloy nga kami, O Diyos, sa iyo nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga, Panginoon, na punong-puno ng biyaya. Salamat, O Diyos, sa buhay, kalakasan na amin taglay sa araw-araw. Kaya ikaw lamang, Ama, ang aming pupurihin sapagkat ikaw ang nagbigay ng aming buhay. Ama, sa umagang ito rin kami ako at ang buong kongregasyon ay lumalapit sa iyo nang mayroong pagpakumbaba at tumihingi kami ng kapatawaran sa amin mga kasalanan. Ama, napakadami naming nagawa ng laban sa iyo. Sa amin kapwa, Panginoon, patawarin mo kami na sila'y amin nasasaktan. Salamat, O Diyos, sa iyong wagas na pag-ibig na handa kang magpatawad sa amin. Nananampalataya kami, O Diyos, sa iyong kabutihan na handa kang magpatawad sa amin. Kaya, Ama, ikaw lamang ang aming pupurihin at pasasalamatan. Sa oras na ito, O Diyos, aming nilalapit sa inyo ang aming bansa. Nakikita mo, naririnig mo ang nangyayari, Ama, sa aming Senado. Ama, huwag mong pabayaan ang batas sa batas. Senado sa Senado ay nagkagulo, Panginoon. Ama, kami ang nagluklok at ikaw ang tumulong sa amin. Sapagkat bago pa, Ama, ang eleksyon, kami ay nananalangin sa iyo kung sino ang dapat namin iluklok. Ikaw ang nagtatalaga, Panginoon, sa kanila. Kaya, Ama, hinihiling namin ang iyong mabisang kapangyarihan na ikaw lamang ang magpababago sa kanila, Panginoon. Huwag mong bayaan, Panginoon, na yapusin sila ng galit, puot at kasakiman, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, nangyayari ito sapagkat sa kanilang kasakiman, Panginoon. Kaya, Ama, sa biyaya ng iyong kapangyarihan, sa bisa ng iyong kapangyarihan, ang lahat nito ay mayroon katapusan, Panginoon. At naniniwala din kami, Ama, na may takdang panahon ka. May plano ka. Kaya, Ama, kami na nakikinig ng mga balita, Panginoon, tumutulo, Ama, ang amin mga luha. Sapagkat naririnig namin ang mga sigaw ng aming kababayan. Nakikita namin, Ama, ang hindi nilang pagkakaunawaan. Tunay, Ama, wala kaming magawa, kundi ang panalangin. Na alam po namin, Ama, ikaw ay nakikinig sa amin. Ayon nga, Ama, sa iyong pangako, na manalangin lamang kami na may pananampalataya, ito ay magkaroon ng katugunan. Kaya, Ama, nananampalataya kami na ang lahat ng aming panalangin ay magkaroon ng katugunan. Ganon din, O Diyos, akin nilalapit sa inyo ang inyong iglesia. Salamat, O Diyos, sa mga nagdaan na mga gawain. Salamat sa mga manggagawa. Salamat sa amin pastors. Sa kabila, O Diyos, ng kanilang mga karamdaman, Panginoon,
patuloy silang umiibig sa iyo. Kaya Ama, pagpalain mo sila, ingatan mo, at bigyan mo ng karunungan na nagmula sa langit. Ganon din, O Diyos, ang amin mga manggagawa, ang amin chairman, mga LPs, Panginoon, ang mga elders, mga DM, Panginoon, na walang sawa na nagkakaisa ng mga gawain. Salamat, Ama, sa mga taong nagkaroon ng mga puso na handang maglingkod sa mga gawain. Ganon din, O Diyos, akin nilalapit sa iyo. Nangangailangan kami, O Diyos, ng mga voluntary sa amin mga outreaches. Katukin mo, O Diyos, ang mga puso nila. Naway, O Diyos, ay tumugon sila sa pananawagan na ang sabi nga ninyo, Panginoon, maraming naghahasik, ngunit kakunti ang nag-aani. Nakakalungkot, Panginoon, na dapat kami ang gumawa ng ganito. Kaya, Ama, aking hinihiling sa iyo, katukin mo ang bawat puso ng mga manggagawa, lahat ng amin membro ng iyong iglesia. Ganon din, O Diyos, akin nilalapit sa iyo ang amin mga kapatid, Ama, na may mga karamdaman. Ang iba, O Diyos, nasa bahay nila, ang iba sa bahay pagamutan. Alam mo, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Ito man, Ama, ay mga financial. Ito man, Ama, ay mga presence ng kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Hawakan mo, O Diyos, ang mga puso ng mga taong ito. Higit sa lahat, Ama, ang mga doctors, ang staff, O Diyos, lahat nang hahawak sa kanila. Ituro mo, O Diyos, kung paano nila gagawin ang kanilang mga ginagawa sa loob ng mga pagamutan. Ganon din, O Diyos, ang mga bawat pamilya na hindi nagkakasundo, mag-asawa, magkakapatid. Ama, ibalik mo sa kanila ang kanilang pagmamahalan. Sabisa, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Kami ay lumalapit sa iyo. Katukin mo ang mga puso ng bawat isa sa kanila upang ang kanilang samahan ay maisauli nila ng gaya ng dati, Panginoon. Magpakumbaba sila, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, pinagpala ang mga taong nagpapakumbaba. Kaya, Ama, hinihiling ko sa iyo ang bawat isa na mag-anak, Panginoon. Naway ay magpakumbaba ang bawat isa sa kanila. Ganon din, O Diyos, akin nilalapit sa inyo ang buong kongregasyon. Ingatan mo sila, Ama, kung paano mo dinala dito. Ganon din, O Diyos, ihatid mo sila sa pauwi nang walang sakuna na mararanasan nila, Panginoon. Ipadama mo, Panginoon, sa kanila ang iyong wagas na pag-ibig. Sapagkat naniniwala kami, Ama, na ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw lang ang matibay na bato. Wala na kaming inaasahan, Panginoon, kundi ikaw. Ang iyong mga salita na nagbabago ng aming buhay, na nagpapatibay sa aming pananampalataya, nagpapalakas ng aming loob. Kaya, Ama, patnubayan mo kami lagi, saan man kami naroroon.
Ganon din, O Diyos, ang amin mga special prayer, Panginoon. Naway ito'y magkaroon ng katugunan, Panginoon. Upang kami patuloy na mananalangin, mananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, akin ipinagkatiwala sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo bilang tanda ng paggalang sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay matatagpuan sa ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. Nang makapanalangin si Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinipok ang mga handog at ang templo'y napuno ng kaningningan ni Yahweh. Hindi makapasok sa templo ang mga saserdote sapagkat napuno nga ito ng kaningningan ni Yahweh. Nasaksihan ng buong Israel ang pagbaba ng apoy at kaharap sila ng ang templo'y mapuno ng kaningningan ni Yahweh. Kaya't nagpatira pa sila, sumamba at nagpuri. Wika nila, sapagkat siya'y mabuti at ang pag-ibig niya'y hindi magmamaliw. Ang ikalawang pagbasa naman ay matatagpuan sa Gawa, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 4. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Tayo pong lahat ay pinagpala sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makakaupo po.
Maraming salamat po sa inyo, Panginoon naming Diyos, sa iyong napakadakila at amazing grace sa amin. Salamat po, aming Ama, that someday we will see you face to face dahil ng iyong biyayang ito sa amin at kayo'y parati naming makakasama. Salamat po sa mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko ho alam kung napansin ninyo ang binasang mga talata, pero ito ay patungkol sa Pentecostes. Alam nyo, meron hong tatlong festival, main festival ang mga Israelites. Ito po ay yung Passover Feast, ang Subaot o Pentecostes, at saka po yung Sukot. Ito po ay nagpapaalaala sa kanila ng kanilang mga karanasan noong sa lumang tipan pa, bago po sila makarating sa lupang pangako. At kung atin pong titingnan, lahat ng mga ito, yung pangyayari o hula sa Old Testament ay nagkameroon ng katuparan. Hindi pa lahat, pero marami sa mga hula noong Old Testament ay nagkaroon ng katuparan noon pong dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At kaya naman po, sa susunod pa pong linggo ang Pentecost Sunday. Ako ho ay talagang excited kapag Pentecost na ho ang pag-uusapan. Sa linggo po, meron po tayong panauhing tagapagsalita na magsasalita tungkol sa baccalaureate. Actually po, ganito po yung nangyari sa akin. Nitong linggong ito, o 2 linggo na, ay patuloy ho ang aking pananalangin kung ano ang aking magiging mensahe sa Baccalaureate Sunday at Pentecost Sunday. Nabuo na ho ang mensahe sa aking isipan noong kagabi po ay biglang sinabi sa akin ng aking anak, "Tatay, hindi pa ho Pentecost Sunday bukas." Kaya sabi ko, ay ako pa naman nag-prepare para sa Pentecost at sa Baccalaureate. Tapos ay, magpapalit na naman ako nito. Sabi kong ganan. Noon ho'y 9:00 na lang, kagabi po yun. Sabi ko, Pentecost na lang. Sabi sa akin, hindi pa ho Pentecost bukas. Sa 24 pa po. Okay. Pero dahil ho sa totoo lamang po, ako po ay excited parati kapag magsasalita tungkol sa Pentecost. Dahil po sa pangyayari pong yon ay makikita natin ang isa sa persona ng ating Diyos. At yun ay, ano ho yun? Holy Spirit. Salamat naman po, alam nyo. Kuminsan po kasi, at saka ho, naranasan ko ho, ay hindi ho masyadong na-emphasize ang Holy Spirit sa atin. Napansin niyo ho ba? Na parati ng Ama, Anak. Sabi ko, dapat hindi tumigil doon. 3 yan. Kasama ang Holy Spirit. Kaya ho ako ay natutuwa kapag Pentecost at makakapagsalita ako tungkol sa Holy Spirit.
Pero ang Pentecost po, kung ating matatandaan, at ilang beses ko na rin nung nasabi ito, gayon din ho yung ibang mga naging tagapagsalita during the Pentecost, na ang Pentecost ay katuparan ng promise, 30 P. Katuparan ng promise, which is power, na ang sinasabi sa atin ay itong promise at power na ito ay magagamit natin sa isang purpose. Ipahayag ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, sa sa Samaria, sa Judea, at sa lahat ng dako. Ang alam ko po, binanggit ko pa, bakit Jerusalem? Kasi yun na malapit sa atin. Kumbaga, tayo po sa iglesyang ito parang Jerusalem, magkakasama tayo. Ano naman yung binabanggit, bakit Samaria? Alam niyo po ang mga Samaritans, iniitsapera po yan ng mga Jews, na kumbaga parang kalaban ko ikaw. Ang sinasabi po sa atin at mensahe ng Pentecost, binibigyan kita ng power na ipinangako ko sa iyo, ito'y dadalhin mo rin kahit sa iyong kaaway. At dadalhin din natin sa Judea. Malaki na ho yun. Ibig sabihin, bansa ng bawat isa sa atin, dahil tayo may Holy Spirit, kinakailangang dalhin natin ang mabuting balita sa ating bansa. At ang isa pa po, sa buong daigdig. Lalong malaki yun. Na kung saan man tayo mapapupunta, maging dito sa ating bansa o sa ibang bansa, ang sinasabi sa atin, dalhin natin ang mabuting balita. Because that's the purpose why we have the Holy Spirit. At makikita din po natin ang istorya. Kaya po pinabasa ko yung tungkol sa Chronicle. Noong magawa ang templo, at pagkatapos na manalangin si Haring Solomon at pinakita ang handog, meron pong apoy na bumaba. Nasunog yung handog. Hindi ho nasunog yung templo. Kaya ho, parang sinasabi ko na, yun hong pangyayari sa Old Testament ay naliripit sa New Testament. Noon pong Pentecostes, araw ng Pentecostes, na ang mga apostol at ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa isang room. Meron pong malakas na hangin. At pagkatapos meron pong dilang apoy na pumatong sa ulo ng bawat isa. Wala pong sinabing nasunog ang buhok nila. Pag sa akin pumatong man, wala na akong masusunog. Pero ang makikita po natin, bakit nagkaganoon? Bakit ipinakita yon? It tells us of the presence of God. Makikita po natin sa banal na kasulatan na kung saan mo merong apoy na hindi nakakasunog, nandun yung presensya ng Diyos. Noon pong tawagin si Moises, ano hong nakita niya? Burning bush. Nagliliyab na puno, pero hindi nasusunog. Ganun ang presensya ng Diyos. Powerful.
and yet so gentle. At ganun ho yung naranasan ng mga alagad. Bumaba sa kanila ang Holy Spirit. At ang nangyari sa kanila, they were able na makapagsalita ng iba't ibang wika kung saan naintindihan ng lahat ng mga tao. Alalahanin po nating piyesta yon. Feast of Wheat Harvest. Kaya maraming mga tao, kagaya din po nung Passover. Ang Passover feast po ay pag-aani ng barley. Kaya po maraming mga tao. At noon naman pong Pentecost, 50 days after, ang Pente po ay 50th, ibig sabihin sa Griego, ay marami ring tao from iba't ibang lugar. Ano ho ang sinasabi sa atin tungkol doon? Ibig sabihin po niyan, ang Holy Spirit ay maibibigay sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga alagad. At gayon din naman, ang Holy Spirit ay matatanggap natin. Matatanggap ng iba't ibang mga tao, ng iba't ibang mga lahi. At ang maganda po niyan, mga kapatid, ang Pentecost or yun pong apoy na nakita na hindi nakakasunog sa mga alagad, kagaya po ng sinabi ko, this tells us of the presence of God. At dahil ho, naroon ang presensya ng Diyos na kagaya ng sinasabi sa atin sa Korinto. Ang bawat isa sa mga alagad ay pinanahanan ng Espiritu Santo. Ang sinasabi naman sa atin, bawat isa sa atin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya naman, ang Pentecost ay birthday ng Iglesia ni Jesucristo. Nagsimula ang church at doon nag-spread, even hanggang sa atin. Naalala ko po nung ako'y nagturo ng communicants class sa Nakalamkam, tinanong ko sa kanila, alam nyo ba ang history ng Christian Church? At papaano ito nakarating dito sa Pilipinas? Nakalulungkot ho, walang masyadong nakasagot. Pero gusto ko hong sabihin sa inyo, it started on Pentecost, kung saan ang Holy Spirit ay bumaba sa mga tao na nirahan sa kanila. Nagsimula sa Jerusalem, pero dahil sa persecution, nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. Dahil nagkahiwa-hiwalay ang mga tao, sila ang naging witness ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa Panginoong Jesucristo. So, spread through Rome, tapos sa Europa,
At pagkatapos po sa Europa, nakapunta ng Amerika. At nung makapunta ng Amerika, nagkameroon ng misyonero papuntang Pilipinas. Kaya po, merong Presbyterian, Methodist, Church of Christ Disciples, at merong United Church of Christ in the Philippines. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, it started noong Pentecost. Dumapo ang banal na Espiritu. At dahil tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit nanirahan sa atin. At dahil nanirahan sa atin, ikaw, ako, tayong lahat ay templo ng banal na Espiritu. Sabihin niyo sa inyong katabi, ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Pero hindi lang ho yung ganun. Kagaya ng iniatas sa mga alagad, tayong lahat ay inaatasang maging witnesses sa buhay, kamatayan, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon, ang templo ng Diyos. Excuse me po. Dahil ang Diyos ay present sa ating mga buhay. Kaya tayo ngayon, ang iglesia, supposed to be ang bagong mundo na magpapahayag ng bagong balita sa lahat ng mga tao. Sabihin niyo uli, ikaw ay templo ng banal na Espiritu, kaya ikaw ay maghahayag at magiging saksi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Ang pagpapala po ng Diyos ang siyang sumaatin sa umagang ito. Amen. Sa pagkakataon ito, akin po tawagan ang ating itatalagang mga opisyales ng ating iglesia. So, tinatawagan ko po ang kapatid na Annalisa. Wala nga pala po siya. Siya ay nasa Bohol sa gawain sa konferensya. Vice Chairman, ating kapatid na Romulo Alduesa. Ang sekretary po, kapatid na Nasrin Fatin Linaw. Ang ating pong Financial Secretary, ang kapatid na Wilma Di Castro. Ang ating pong Treasurer, kapatid na Kimberly Burak. Ating pong Auditor, kapatid na Edwin P. Balesteros. Sa ating pong mga Board of Elders, tinatawagan din po kayo, ang kapatid na Alex Dinyola, Presi Mercado, Bernard Tarok, Lily Padura, Des Baroja, Rowena Hernandez, Fe Egar, at kapatid na Virgie Nieva. Ang Board of Deacons din po itatalaga natin, mga kapatid na J. Ansen Abrugar, Ryan Baroja, Jennifer Barutilla, Noel Malbas, Jennifer Benamer, kapatid na Nenette Orias, Olive Malbas, Debbie Pelias, Grace Tanduyan, at Mitch Reyes. Gayun din po, tinatawagan din po natin ang ating mga kapatid na
kaanib ng Board of Christian Educators, ang kapatid na Enrica Baroja, Hyacinth Maranyo, June Maranyo, Mabel Rojas, Hilda Calawod, Doreen Baroja, Giselle Baroja, at ang kapatid na Aida Indino. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay nasa isang banal na sandali ng pagtatalaga sa mga kapatid na pinili natin at lalong higit pinili ng Diyos upang sila ay manungkulan sa iba't ibang tungkulin at pananagutan ng iglesia. Ang pagkapili sa inyong mga kapatid ay nangangahulugan lamang ng malaki naming pagtitiwala sa inyong buong pagkatao at kakayahan kaloob sa inyo ng Diyos. Isang susi sa tagumpay ng iglesia ay ang pagkilala sa kakayanan ng mga miyembro na tumulong para sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Ito ay isang pagtanggap hindi ng kahinaan sa parte ng pastor, kundi ito'y pagkilala sa mayamang kaloob ng Espiritu Santo para sa lahat ng kaanib ng katawan ni Kristo. Ang Panginoong Jesus mismo ay pumili ng 12 upang kanyang maging alagad at katulong sa pagmiministeryo. Maging ang mga apostol na nagtatalaga ng mga pinuno upang sila ay matulungan na lalong mapabuti ang kanilang paglilingkod sa mga kapatiran. Ang pagtatalaga sa mga opisyales ng iglesia, mga opisyales ng lupon at opisyales ng lokal na organisasyon ay pagpapakita ng kahalagahan ng bawat isa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang kalinangan ng bawat miyembro sa isang bagay na hindi kayang gawin pa ng pastor ay nagiging malaking tulong para sa katuparan ng mga programa ng iglesia. Subalit, kailangang bigyan diin na ang lakas na kalinangan ay hindi sapat na garantiya tungo sa tagumpay ng gawain ng Panginoon. Ganoon man, gaano man kagaling ang isang miyembro, kinakailangan pa rin ng buong pusong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkilalang ito sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos ay nabibigyan pansin sa seremonya ng pagtatalaga sa mga pinuno ng iglesia. Dahil dito mga kapatid, inyong tugunin ang mga katanungang ito. Inyo bang pinagtitibay muli ang inyong pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ang inyong pagtatapat sa Kanya? Inyo bang tinatanggap ang tungkuling itinakda sa inyo at inyo bang ipinangangako na inyong sisikaping gaganapin ng buong pagtatapat ang lahat ng mga katungkulan ukol dito sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ng Kanyang Espiritu? Inyo bang ipinapangako na kayo magiging mapanalanginin at magsisigawa sa ikapapayapa, ipagkakaisa at ikababanal ng iglesia? Sa pagkakataon pong ito, inyo pong itaas at banggitin po ninyo ang inyong pangako sa pangako na itatalaga kayo. Ako na napili sa posisyong ay nangangako sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, na ako'y maglilingkod sa kapatiran at gagawin ang lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan, na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng iglesia. Naway tulungan ako ng Diyos.
Sa kapulungan, kayo ng mga kaanim ng iglesia, inyo bang kinikilala at tinatanggap ang mga kapatid na ito upang maging tagapanguna ng ating iglesia? Kung gayon, magsitayo kayo bilang kapahayagan ng inyong pakikiisa sa gawain at pananagutan sa ating mga kapatid na ito. Magsuluhod po ang lahat ng itinatalaga. Ang buong iglesia po, itaas po natin ating kamay tungo sa kanila. At tayo po ay manalangin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang nakakakita, kayo po ang pumili sa inyong mga anak na naninikluhod sa inyong harapan. Dalangin po namin, O Panginoon naming Diyos, na sa kanilang pagtatalaga ng kanilang sarili bilang lingkod mo, samahan mo po sila. Patuloy mo pong biyayaan ng karunungan at katalinuhan, kasipagan at commitment ang bawat isa sa kanila upang sa ganoon sa kanilang mga pangako ay masikap na mapagtagumpay ang mga gawain mo sa pamamagitan ng programa at proyekto ng iglesyang ito. Pagpalaan niyo po, O Panginoon naming Diyos, ang bawat isa sa kanila at sila'y gawin ninyong mabuting halimbawa sa paglilingkod at mabuting halimbawa na kayo, na sila'y mga alagad mo at mabuting halimbawa na kayo ang kanilang Diyos na nasa kanilang mga buhay. O Diyos, o aming Ama, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa kanila. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na kaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala. Higit sa lahat, pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, ang lahat ng aming pinagkakakitaan, Panginoon. Narito, Panginoon, ang bahagi ng aming mga pinagpagalan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa ito ay iyong basbasan at magamit, Panginoon, sa pagpapalawig ng salita mo dito sa lupa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay pong ang dalangin namin ay kagaya ng awiting maranasan namin ang kaligayahan, lalong-lalo na sa aming paglilingkod. Maranasin namin ang kapayapaan at kagalakang lubos sa aming paglilingkod. Huwag kaming matakot sa kahirapan, even sa kamatayan, dahil ang liwanag ng inyong pagmamahal ang tunay na aming kaligtasan. Maraming salamat po, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kayo ang siyang sa amin nagbabantay. Maraming salamat po sa inyo sapagkat ang aming buhay ay panatag pagkat ikaw ay kasama namin. Tulungan mo nga po kami, O Panginoon naming Diyos, na manatili kami sa iyo. Patuloy ka naming paglingkuran. Dalangin po namin maging mabunga ang aming mga buhay. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat,
marami pong salamat sa inyo. Sa inyong pagpili sa bawat isa sa amin. Hindi man kami maging opisyales ng iyong iglesyang ito, pero alam namin na kami ay inyong tinawag. Kami ay inyong pinili. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang namumuhay sa aming mga buhay. At kami patuloy mong tinatawagan upang maglingkod sa inyo, upang ipahayag ang mabuting balita, upang ipahayag ang aming Panginoong Jesucristo sa lahat ng dako. Malapit, malayo, malawak man, iniatang mo sa amin ang atas na ito upang sa ganoon sa aming paglakad, ikaw ang aming itinataas at ibinabandila sa aming mga buhay at sa lahat ng makakakita sa amin, luluwalhatiin ka rin nila kagaya ng pagluwalhati namin sa iyo. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sapagkat kayo ang aming pastor. Hindi kami mangangailangan. Sapagkat tinutugon mo ang aming mga pangangailangan. Pinagagaling mo ang aming mga karamdaman. Pinagagaling mo ang aming pagkakasakit. At ikaw ang siyang patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa amin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, magpakahayag ka po sa amin at tulungan mo po kami. Ihayag ka namin sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga lugar. Panginoon naming Diyos, patuloy ko pong itinataas sa inyo at itinatalaga. Hindi lamang po ang mga opisyales, kundi ang buong iglesyang ito. Itinataas ko po sa inyo, sapagkat bawat isa sa amin, inatasan mo at tinagubilinan mo ng gawain at layunin para sa aming mga buhay. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo, sapagkat kahit anuman ang aming dinaranas ngayon, dinaranas ng aming bansa, dinaranas sa pamahalaan, even dinaranas sa aming mga tahanan, at dinaranas namin bilang individual. We trust you, dear Lord. Patuloy ang aming pagtitiwala sa iyo na gagawin mong mabuti para sa iyong mga anak kahit ang aming nakikitang pangit at masamang kalagayan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Your ways are higher than our ways. And your thoughts are much higher than our thoughts. At ikaw ay mas malaki kaysa sa aming mga suliranin. At kaya mong solusyonan ang lahat ng aming kabigatan at problemang dinaranas. Tinataas ko po sa inyo ang buong iglesyang ito, o aming Ama. Sa lahat ng aming nararanasan, nariyan ka, kasama ka namin, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang nananahan
sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at patuloy kaming nagtitiwala. Kagaya ng iyong pangako, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po'y aming inaangkin sapagkat kayo na aming Diyos ang nagsabi nito. Kayo na aming Diyos ay tapat. Salamat po at naway ang inyong basbas at pagpapala ang siyang patuloy na sumaamin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.